Romualdez posibleng maging state witness. Malacanang, bukas sa katotohanan sa flood control mess. Sa gitna ng lumalalim na isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa, isang bagong pihit ang naganap ngayong linggo matapos ipahayag ng Malacanang na maaaring maging state witness si House Speaker Martin Romualdez sa kasong tinaguriang flood control mess. Ayon sa mga ulat, ang issue ay nagsimula ng ilabas ng Commission on Audit, COA, ang kanilang ulat ukol sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Sa ulat ng COA, ilang proyekto raw sa flood control ang may kahina-hinalang transaksyon, kabilang ang mga ghost projects, labis na presyo ng materyales at mga kontratang wala umanong sapat na dokumento. Sa harap ng mga alegasyong ito, nanindigan ang palasyo na hindi ito magbubulag-bulagan. Sa isang pahayag mula sa Office of the President, sinabi ng tagapagsalita na anumang opisyal, gaano man kataas ang posisyon ay mananagot kung mapatunayang may kinalaman sa katiwalian. Ngunit isang nakakagulat na posibilidad ang lumutang, ang pag-aming posibleng maging state witness si Speaker Romualdez. Ayon sa mga opisyal na tagapagsalita ng Malacanang, kung sakaling makipagtulungan si Romualdez at magbigay ng mga impormasyon laban sa mga mas malalaking sangkot sa anomalya, maaari siyang mapabilang sa mga protektadong testigo sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Sinabi ng isang opisyal ng DOJ na kung maipapakita ni Speaker Romualdez na siya ay hindi pangunahing sangkot, kundi may alam sa mga detalye ng operasyon ng flood control projects, maaari siyang maging mahalagang saksi ng Estado. Dagdag pa nito, ang layunin ng batas ay makuha ang buong katotohanan at kung ang kanyang testimonya ay magbubukas ng pinto sa mas malalaking pangalan, magiging malaking tulong iyon sa paglilinis ng pamahalaan. Samantala, sa panig ng Kongreso, nanatiling tikom si Romualdez sa usapin. Wala pa siyang inilalabas na opisyal na pahayag, ngunit ayon sa ilang malalapit sa kanya, handa raw siyang makipagtulungan kung ito ang makatutulong sa investigasyon. Sa kabilang banda, binigyang diin ng ilang kritiko na kailangang tiyakin ng gobyerno na hindi nagiging political maneuver ang pagkakasangkot ni Romualdez. Ayon sa mga tagamasid sa politika, ang state witness ay dapat piliin batay sa katotohanan, hindi batay sa kapangyarihan o posisyon. May ilan ding nananawagan sa COA at DPWH na maging transparent sa mga dokumento at kontratang kanilang inilabas upang makita ng publiko kung saan napunta ang pondong dapat ay para sa proteksyon laban sa baha, lalo na sa mga rehiyong madalas tamaan ng bagyo at pagbaha. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling malaking tanong sa taumbayan, sino nga ba ang tunay na nasa likod ng flood control mess? At kung si Romualdez nga ay magiging state witness, hanggang saan ang kanyang isisiwalat? Sa huli, ayon sa Malacanang, ang layunin ng administrasyon ay isa lang, ang mailantad ang katotohanan at mapanagot ang sinumang may sala. Sinabi pa ng tagapagsalita ng palasyo, ang katapatan sa bayan ay higit pa sa pagkakaibigan sa politika. Walang sinuman ang mas mataas sa batas. Habang tahimik na naghihintay ang publiko sa susunod na kabanata ng investigasyon, malinaw na isa na namang malalim na usaping legal at pampolitika ang yayanig sa loob ng pamahalaan, isang laban sa pagitan ng kapangyarihan, pananagutan at katotohanan. Ito ang kwento ng flood control mess, kung saan ang tubig ng katiwalian ay unti-unting lumalalim at ang katotohanan ay tila naghihintay na lamang ng tamang daluyong upang tuluyang umagos palabas.